Carl James Wonderboy Martin ngayong taong 2025, target na niya makaharap ang current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Ayos, may good news naman para sa pride ng Tagbilaran City Bohol na si Mark Magnifico Magsayo. Pero ano nga ba ang good news? Tara, sabay-sabay nating alamin. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! World Championship para sa taong 2025. Ito ang napakikling mga katagang binitawan ni Carl James Wonderboy Martin. Pero sa likod nito ay alam naman natin na ang kahilingan at target ni Wonderboy ay kaakibat nito ang maraming mga bagay na dapat nating ikukonsidera. Una, pagbibigyan kaya siya ng Team Inoue na siya ang makakalaban. Pangalawa, gusto nga ni Martin na makalaban sa isang world title fight ngayong taon kontra yan kay Inoue. Kung si Inoue ay hindi pa niya bibitawan ang kanyang mga titulo. Pero ang tanong, target lang ba niya na makaranas na makalaban sa isang world title fight? O target din niya na talagang manalo kontra kay Mansour? Pero syempre mga kakwento, sino ba namang boksingero na hindi gusto na makalaban sa isang world title fight? Pero ang tanong, ang kalidad na taglay ni Martin bilang boksingero ay sapat na ba ito para tapatan ang halimaw ng Japan? Siguro naman na ang mga opinyon ng mga boxing fans lalo na sa mga Pinoy ay magkakabanggaan dito. May magsasabi, danda na si Martin at si Martin ang unang makapagbigay ng upset kay Inoue. Kundi kaya'y higit pa sa sapat ang kalidad ni Martin at nasa kanya talaga ang malaking tsansa para matalo niya itong si Inoue. Ang iba naman ay hindi rin maniniwala na kaya rin ni Martin na maka-upset kay Inoue. Yan naman mga kakwento ang tanong. Dahil target na ni Wonderboy si Inoue para sa isang world title fight, maaari na talaga siyang isusunod ni Inoue dahil si Wonderboy ay nasa rank 2 sa World Boxing Organization. Well mga kakwento, ang sagot yan mga kwento ay si Martin na sana ang makakalaban ni Inoue pagkatapos ni Inoue na ilagay sa sako ang taga-Korea na si Kim Ye-jun dahil bilang undisputed world champion ay obligasyon ni Inoue na depensa niya ang kanyang 4 na mga titulo at itong si Inoue ay hindi ito sumusunod sa mga patakaran ng major sanctioning bodies dahil tila ba ang team nila ang dapat na masunod kung ano ang gusto nila ay dapat susunod lang din ang 4 na mga sanctioning bodies. Alam naman natin mga kwento na tapos ang nagdepensa si Inoue sa kanyang World Boxing Council o WBC belt kontra yan sa taga-Mexico na si Luis Nery. Tama yon na si Nery ay ang mandatory challenger ng WBC. Pero pagdating sa World Boxing Association belt ni Inoue, dapat ang mandatory na si Morjan Akhmadalib ang hinarap ni Inoue. Pero ang hinarap nila ay itong si Terence Jan Duhaney. At pagdating naman sa International Boxing Federation belt, ang mandatory ay itong si Sam Goodman. Kaya dito na lumabas ulit ang diskarte ng Team Inoue. Dahil hindi makalaban itong si Sam Goodman ay pinili nila ang World Boxing Organization na rank 11 na Koreano. Imbes na IBF na nasa pinakamataas na ranking ang isusunod na makakalaban ni Inoue bilang ipalit kay Sam Goodman. Pero biglang tumalon ito sa WBO at sa rank 11 pa ang napili nila. Kaya sa mga pinaggagawa ng Team Inoue ay mahirap talagang masunod nila ang ranking dahil tila ba ranking ang ginagawa nila. Kung sino ang trip nila makalaban ay libre silang mamili at pinapasunod na lang nila ang mga major sanctioning organization. Pero kakwento, we are still hoping for the best para kay Wonderboy. Pero ikaw kakwento, ano naman ang real talk na komento mo sa usaping ito? Kung sakali lang na ngayong taon, may kasaang Martin kontra kay Inoue. Sige nga kakwento, kaya bang ma-upset ni Wonderboy ang halimaw ng Japan? Mga kakwento, good news kay Magsayo na dalawang mga dibisyon na mamayagpag ang rankings ni Magsayo sa Super Featherweight Division sa WBO Rank 3, Rank 2 sa WBC, Rank 5 sa WBA at sa Lightweight Division ay Rank 6 na. Kaya naman, mas dumarami ang mga oportunidad ni Magsayo na makalaban ng mabigat ng mga laban. Kaya naman, congrats at good luck sa mga paparating mo ng mga laban. Ang pride mula sa syudad ng Tagbilaran. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Nadi Ongray, ikakwentong Gabriel Nalasa, ikakwentong There is Hope, ikakwentong Jason Basalyahe, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.